ng budget na 731 million pesos out of the 932 million pesos for family planning and maternal care for the procurement of condoms and contraceptives. Kaya ang tanong ko po sa inyo dito, ilan po ba sa atin dito, lalo na sa mga senior citizen, ang gumagamit pa ng contraceptive? Pero sasabihin ko, lahat siguro tayo dito gumagamit ng gamot para gumaling tayo sa ating mga sakit ng arthritis, diabetes, high blood, rheuma. Pag sinabi po natin yung mga batang 12 years old and below, sila po ba ay gumagamit ng condom at contraceptive? Hindi rin po. Pero ilan sa mga kababayan natin 12 years old and below ang gumagamit ng gamot para gumaling naman mo sila sa sakit nila sa ubo, sa sipon, sa lagnat, sa primary complex, sa tuberculosis. So kung tutuusin, hindi po ba lopsided ang pagbibigay ng budget o pondo ng national government? 1 billion pesos lamang para gumaling tayong lahat sa lahat ng klaseng sakit. Pero pagdating sa condom at contraceptive, 731 million pesos ang binibigay nila. At ang hindi ko po maintindihan, dito sa mga pro-RH solons na ito, gusto nila pong i-consider na ang contraceptive ay tawagin namin essential medicines. I-classify daw namin na maging essential medicine ang contraceptive. Ang alam ko po, ako po ay hindi doktor, pero pag sinabi mong essential medicine, ibig sabihin niyan, may sakit ka siguro. At kapag may sakit ka, yung essential medicine, iinumin mo yan para gumaling ka. Ngayon, ang contraceptive po ba? Ang tanong ko, ano po ba ang sakit na ginagamot ng contraceptive? Meron po ba? Wala. Sakit po ba ang pagbubuntis? Hindi. So, bakit mo i-consider at i-classify mo essential medicine ang contraceptive? Yan po yung mga tanong na hindi kami sinasagot kasi hindi nila kayang sagutin yun. Di ba ho? So, para sa akin po, kung titingnan mo, kung pag-uusapan ng natin ang kalusugan ng babae, ako nga po sa distrito ko dahil nakita kong kulang ang pondong ilalaan ng national government para pangalagaan ang kalusugan ng aking mga constituent. Yung pinako ko o yung tinatawag na pork barrel, 15 million pesos po nang wala na akong ginawa kung bumili po ng gamot. Ako lang po yata ang may medical clinic na bukas araw-araw sa history ng Congress. Sa distrito ko po, bukas ang medical clinic ko everyday since August 2004. Walang ginawa po ang medical clinic ko, meron po akong doktor. Ang ginagawa, meron po akong dentista. Ang ginagawa ko, lahat ng bayan ko, bukas yan everyday. Pag may sakit po ang mga constituent ko, pupunta sila sa medical clinic ko, nandun na po yung doktor. At base po kung anong sakit nila, magbibigay po kami ng gamot na kakailangan lang hanggang gumaling po sila. Kaya nga po may gamot ako from baby hanggang senior citizen. Pati maintenance medicines ng senior citizen ko, ako po ang nagbibigay for free. Kasi para sa akin po, yan po ang kahalagahan ng pork barrel. Pangalawa, pag sinabi mo pagdating po sa mga nagbubuntis, maraming pong buntis sa distrito ko. Hindi ko kailangan sila bigyan ng condom o contraceptive. Ang ginagawa ko po, pag sila'y buntis, binibigyan ko po sila ng tamang kalinga galing sa doktor, sinecheck up po sila, pinapapsilin po sila ng libre para masigurado lang na sila po ay magiging ligtas sa kanilang pagbubuntis at kung kulang po ang kanilang iniinom, kulang sila sa iron, kulang sila sa calcium, kulang sila sa multivitamin, binibigay po ng opisina natin na libre yan sa lahat ng buntis. At kung sakaling manganganak na po sila, meron na po silang PhilHealth card na binibigay ko para pagdating na sa ospital, hindi na natin ang problema yung deposit. At hindi pwede sabihin ng ospital na hindi sila pwedeng tanggapin dahil wala silang mag-deposit kasi may PhilHealth card po sila. So that is where you see good governance comes into play. Kasi lagi natin naririnig, hindi naman sagot sa kahirapan ang poverty. Ang sagot dyan dapat tamang panunungkulan ng isang nakaupo. Kasi pag hindi mo nilalaan sa tamang programa, yung pondo mo,
At pagdating po sa pagdating nga nila ng resulman, marami po akong pasyenteng dumarating. Sasabihin ko, magpa-urinalysis ka, magpa-blood chemistry ka, para siguraduhin natin kung ano sakit mo. Hindi na sila bumabalik kasi wala pa na silang pambili. O wala silang pera, pangsuri ng dugo, ilig, dumi, ECG, etc. Kaya nga ginawa ko sa district ko, nakita kong gano'n, noong 2005, nag-apply na po ako sa Department of Health ng Diagnostic Laboratory. Ako lang po, in the history of Congress, ang merong free diagnostic laboratory sa kanyang mga kababayan. Para meron ka ng doktor, meron ka pang diagnostic laboratory. At hindi po ako tumigil doon. Ako lang din po ang meron libreng drug test para sa lahat ng constituents niya sa kanyang distrito. Para naman po, kung ano man po kailangan ng mga kababayan ko pagdating sa kalusugan, tinutugunan ko kasi alam kong may batas na Magna Carta for Women na dapat ini-implement namin mga politiko at mga public servant. Kung hindi man po gawin ng mayor ko yan, kung hindi man po gawin ng governor ko yan, at least sasabihin ko sa sarili ko, yung batas na pinasa ko ng 2007, ginagawa ko, ini-implement ko, ginagawa ko ng tama. Para lang hindi po maging argument laban sa akin ng pro-RH na dapat hindi pa sa RH bill para mabigyan ng tamang kalusugan yung mga babayan ng kababayan sa aking distrito. Itong ang issue ng RH bill, ang bottom line po dito, ang gusto lang talaga ng pro-RH ay masigurado lang nila yung funding para sa pondo at contraceptive. Tama pa si Congressman Boles. Kasi kung tutusin, palabot na lang po lahat itong issue tungkol sa kababaihan, kalusugan ng kababaihan. May batas na para dyan. Ang wala nga ng batas, yung sasabihin ng Kongreso sa national government, maglaan ka ng 3 billion pambili ng pondo ang contraceptive. Tama siya, ano sinabi niya na yung 3 billion gagamitin niya para sa TESDA. Ako din po, mas gusto kong gamitin, faced with so many problems in our district, mas gusto ko na lang ilaan sa education yung 3 billion pesos. Kasi kung ang argument po ng pro-RH sa akin ay ito pong pag-curb ng population is a solution to poverty. Ang sasabihin ko sa kanila, that is not the ultimate solution. The ultimate solution to curb poverty is good governance, and number 2, it's education. Kaya nga po, the other half of my PDA goes to education. Marami pong politiko, marami silang scholar. Pero pag tinanong mo, magkano binibigay yung scholarship, ang sasabihin sa'yo, 1,000 pesos binibigay ko dun sa estudyante, ang tawag ko dun, scholar. Pero para sa akin po, hindi po yan ang tamang implementasyon ng batas. The correct implementation of the law is, kung alam mo, itong pondong ito for scholarship is supposed to alleviate the plight of the poor by giving them education,